Sa kabila ng mga sigalot na kinasasangkutan ng Pilipinas at ng bansang China sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, tila may mga bagay pa rin na kinukonsidera ang dalawang bansa na isang tabi ito alang-alang sa mundo ng kalakalan at ekonomiya. At kung matatandaan, noong 2023, nagdaos ng dalawang makabuluhang pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas kay Pangulong Xi Jinping ng China na sumasalamin sa mga komplikado at potensyal ng bilateral na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang unang pagpupulong ay naganap noong January 2023 nang si Marcos ay gumawa ng opisyal na pagbisita sa Beijing na naglalayong ibahin ang mga relasyon sa isang mas mataas na paraan. Ang pagbisitang ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang seri ng mataas na antas ng bilateral na pag-uusap na naglalayong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya kahit na ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo sa South China Sea ay nananatiling isang pinagtatalunang isyu. Sa paglalakbay na ito, pinangunahan ni Marcos at Xi Jinping ang pagdagda ng 14 na bilateral na kasunduan na sumasaklaw sa ilang sektor na kritikal sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kabilang sa mga kasunduang ito ang mga pangunahing deal sa kooperasyon sa agrikultura at pangisdaan, digital at ICT collaboration at isang renewed Memorandum of Understanding sa partisipasyon ng Pilipinas sa BRICS ng China. Nag-formalize din ang dalawang panig na makasunduan sa pamumuhunan sa infrastruktura, lalo na ang pagbibigay ng mga proyektong tulay na pinunduhan ng China sa Maynila at ang paglagda ng mga kasunduan sa pautang para sa iba pang kritikal na mga hakbangin sa infrastruktura. Ang mga hakbang na ito ay nagpakita ng papel ng China bilang isang pangunahing bilateral na tagapagpahiram sa Pilipinas. Bagamat karamihan sa financing ay nasa anyo ng mga pautang na may terminong malapit sa mga rate ng merkado sa halip na direktang tulong. Bilang karagdagan sa mga kasunduan sa infrastruktura at kalakalan, nangako ang China na tutugunan ang kawalan ng timbang sa kalakalan sa pamamagitan ng pagtaas ng importasyon ng mga prutas ng Pilipinas tulad ng mga durian upang higit pang suportahan ang ugnayang pang-ekonomiya. Ang pagbisitang ito ay nakita bilang isang diplomatikong tagumpay na nagbibigay ng tulong sa bilateral na kooperasyon, lalo na sa ekonomiya, sa kabila ng kumukulong geopolitikal na tensyon sa South China Sea at ang ipinagmamalaki ng bansang China na dapat isalang-alang ng mga Pilipino na dapat magtiwala sa mga Chino isa sa mga Western countries. Sa kabila nito, humingi din ang China ng tulong sa Pilipinas na kung maaari, huwag suportahan ang bansang Taiwan sa kanilang ipinaglalaban na magkaroon ito ng sariling panggobyerno at demokrasya. Matatanda ang ilang beses nang nilapitan ng kanilang ambasador dito sa Pilipinas na si Wang Xilian, ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. upang tanggalin na nito ang ugnayan sa bansang Taiwan sa pamamagitan ng pagtanggal nito ng sangay ng Pilipinas na MECO o ang Manila Economic and Cultural Office ng Taiwan. Ayon kay Wang, ang lahat ng mga transaksyon sa pandiplomatikong kinakatawan ng kanilang tinatawag na probinsya ng Taiwan ay lahat nito mapapasailalim sa pangangasiwa ng mainland China. Ilang beses na umanong nakikipag-usap ang China tungkol sa usaping ito, pero iginigiit ng Malacanang sa kanilang ambasador ni si Wang Xilian na ang tanging makarapatan dito sa pagpapatigil ng operasyon ng MECO ay ang United Nations Council on Multicultural Affairs na siya ring nagtatag ng nasabing sangay ng Taiwan dito sa Pilipinas. Kaya hanggang sa ngayon, nanatili pa rin ang opisina ng MECO na matatagpuan sa Makati City at tuloy sa pagbibigay serbisyong diplomatiko sa pamamagitan ng Taiwan at ng bansang Pilipinas. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.